Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre, binabati din po natin ng isang mapagpalang araw at magandang araw kay Congressman Marco Beta. At least binabati natin siya, di ba? Nagagalit siya pagka hindi natin siya ginagalang. Isang mapagpalang araw sa iyo, Congressman Marco Beta. Ay, hindi niya siguro type yung sinasabi ko. Sige, magandang araw sa iyo, Congressman Malaking Mata. Diba? Okay, sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, tayo po ay dadako sa isang napakahalagang usapin. Ito'y tungkol po sa ginagawang panliling lang ng isang congressman. Na walang iba kundi itong ating best friend natin, na walang iba kundi si Congressman Marco Beta. Na walang katulad sa laki ng kanyang mata. Lalong-lalo na sa kapangitan na animo isang T-Rex. Galit siya nung sinasabi natin pitbull. Galit siya nung sinabihan natin siya na mukhang bulldog. Galit siya. Ba't ka nagagalit? Totoo naman. Diba? Alam nyo, natatawa nga ako sa congressman ito, mga kababayan. Gustong-gusto niya na makita ako doon sa kamera. Ano ngayon, ibipan nyo? So ngayon, maghaharap na kayo ni Marcolita sa kamera. Baka naman ngayon pa lang ay nangangatog na ang mga tuhod mo, ibipan nyo. Ang tapang-tapang mo lang magsalita sa social media. Baka naman pa nagkita kayo ni Marcolita ay biglang umurong yung mga bayag mo. At saka may tanong na ako sa iyo, ibipan nyo. Bangag ka ba? So, nagtatanong lang naman kasi ramdam ko na para kang bangag lagi ba? O baka naman padating sa camera ay maihi ka sa salwal mo. Aba, ay di mag-prepare ka na ng mga dadalhin mo ng mga pampers o kaya magsuot ka na ng makapal na pampers. Baka naman ay doon ka pa magkalat ng kahihiyan at doon ka pa mag-ihi sa loob ng camera. Sa tingin niyo mga kababayan, bakit kaya? Sa tingin lang ninyo, marahil alam niyo na ang tamang sagot. Alam niyo na ang tamang sagot kung bakit gusto niya akong ipatawag sa kamera. So ngayon pa lang, hindi ka na mapakali, mukhang kabadong-kabado ka na, ibipan nyo Relax ka lang dyan, ibipan nyo. Huwag kang masyadong kabahan at magkikita rin kayo ni Marcolita sa kamera. Siguro mas maganda bago dadalhin sa kamera, ipapractice muna. Suggest ko lang yan kasi ramdam ko at pansin ko na parang lagi siyang bangag, parang wala sa katinuan. Siyempre, gusto nilang patahimikin tayo dahil tama lang yan na patahimikin ka kahit siguro magulang mo gusto ka nang patahimikin matigas lang talaga ang ulo mo. Dahil sa bawat araw po na tayo po ay nagsasalita. Oo, alam namin na nagsasalita ka pero wala namang kwenta ang mga sinasabi mo. Kaya mas maganda pa, tumigil ka na sa pagsasalita mo. Dito sa ating YouTube channel, nasasawata at nabubulgar kasi natin sila. Kung ang trabaho mo talaga ay magbulgar ng mga katiwalian, magsiwalat ng mga katiwalian ng mga nangyayari sa gobyerno, bakit hindi mo ibulgar ang nangyayari ng mga katiwalian sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Bakit di mo kayang isiwalat ang mga katiwalian sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Bakit, Brad? Malaki ba ang bayad? Kanilang mga katiwalian at syempre sa kanilang mga kasamaan. Mukhang baliktad na ata talaga ang utak mo, Brad. O talagang bangag ka na talaga. Kasalanan ba na isiwalat ni Marcolita ang katiwalian na nangyayari sa Kongreso? Kasalanan ba na ipromote ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaisa, pagmamahalan at sugpuin
ang pagkakabahabahagi na nangyayari sa ating bansa? Gumagamit ka ba, Brad, ng ipinagbabawal na gamot? Nagtatanong lang, Brad, nagtatanong lang. Kaya nagagalit sila. Galit sila sa akin kasi maingay daw ako eh. Napakaingay ko daw. Okay lang, Brad, na mag-ingay. Basta nasa tama. Wala ka na nga sa tama, ang lakas pa ng iyong tama. Matinik tayo, talagang wala tayong inuurungan na kahit sino dito sa ating programa. Kahit sino, boy. May karapatang gamitin mo ang programa mo. Kahit anong gusto mong sabihin. Kahit masama, kahit ano. Ang problema dyan, kaya mo bang panindigan ang lahat ng sinasabi mo sa iyong programa? Mukhang di ka na mapakali, boy, malapit na kayo magkita ni Marcolita. Mukhang sinisilihan na yung puwet mo, Brad, hindi ka na mapakali, Kaya gusto niya doon dahil gusto nila akong gawa ng ibang mga kaso. Gusto nila akong, kumbaga sa alam nyo na, yung mga bagay na imposible noon, tulad ng sinabi ko, pwede na ngayon. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Talagang gagawan ka ng kaso kasi yan ang hinahanap mo eh. So ngayon, takot na takot ka na. Akala ko ba matapang ka? Bakit para ka nang takot na takot at di ka na mapakali sa kinaupuan mo? Diba? Yan ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. Okay, hanggang dito na lamang po ang aking video at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat.